Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Kadiwa ng Pangulo, isinasagawa sa lungsod ng Batak. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Maiyo suswat manan iti syudad ti Batak ka Imelda Cultural Center iti kadiwa ng Pangulo. Segon kini City Agriculturist Mark Abad nupay ado dagiti apektadon aman nalon iti El Nino ado dalat tamet dagiti manalon anang ipan kadagiti lakuda anateng karne itlog dagiti nagdudu mga bazar kas iti pagmeryendaan dagiti dry goods kenda dumapay. Naisang sangayan ti panagpwesto dagiti taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 gapotayng tugot da dagiti lakuda nga bangus nga agpresyo iti 150 pesos iti kada kilo amang anabababa iti tiyandaan nga umabot ti 220 pesos per kilo. Ti presyo ti nakaipos iti sangwanan ti Imelda Cultural Center ket iti ceiling price kaya nasawan mabalin pa nga ibaba dagiti stalls ti presyo da. Iti napalabas akadiwa ng Pangulo agar 520,000 pesos iti naglakwan dagiti aming nga stalls panganan ken dry goods nakipagpartisipar iti nasao nga aktibidad. Manipod iti syudad Tilawag, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo, bagong seafarers Family Circle sa La Union, binuo ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Region 1. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. In patungpal to Overseas Workers Welfare Administration when OWA Region 1 orientation on OWA programs and services can OWA's Community Organizing Framework for the formation of Seafarers Family Circle and Help Desk iti probinsya ti La Union. Naangay dayto iti Epic Mall na Gilian, La Union no sa dino nakipasat ti sangagasot 27 a seafarers kan ti pamilyada manipod Liwak Norte, Liwak Sur, Gusing Norte, Tudingan kan Mamating Sur. Insayangkat ni Family Welfare Officer Lovely Gundran the orientation maipanggap iti OWA programs ken services, migration awareness ken financial literacy. Sinaragsak ang nakipasat nagiti participantes iti question and answer portion ken iti raffle games. Babani traytoy kat nagbalin ang mas familiar dagiti participantes kadagiti programa ti OWA ken kasanuda nga imanehar ana imbag dagiti financial da. Naangay pa iti eleksyon ken ti panagsapata ti kabuanga e Seafarers Family Circle no sa dino. Daytoy ti kangrunan a grupo amang tutok iti pakasaknan iti migration ken iti development. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan, ikalawang mataas na leader ng New People's Army o NPA sa Eastern Visayas na aresto ng otoridad sa Cebu City. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Naaristohan mga sundalo ng 8th Infantry Division ng Philippine National Police ang ikaduha nga pinakahitaas nga leader ng New People's Army ng Eastern Visayas ngay Romulo Mikabalo ha Cebu City han Abril 8. Himi Kabalo in gindakop basarin warrant of arrest nga ginpalusad han RTC Brand 7 Agusan del Sur darahin kaso nga kidnapping and robbery. Ang akusado in ginsisaring nga notorious nga leader ng Eastern Visayas Regional Party Committee nga responsable sa pagsunog han ipapadlas Navas Road Construction Equipment han Northern Samar han tuig
tuig 2021 pag-ambush sundalo nga ni mga Kafguhan 52nd Infantry Battalion ngan Community Support Program Team habung tuan hipapad Eastern Samar han tuig 2021 ngan 2022. Kasumpay hinigin tagusya ni Major General Camilo Z. Ligayo, Commander han 8ID, an malangpuson nga operasyon han militar ngan pulisya. Nagpahayag naman hing kumpiyansa sa MTF LCAC Chairman han Las Navas Mayor Arlito Tan ngan kadakop ni Mika Balo in magdadalan hakapukan han nahibibilin nga mga miyembro han Communist Terrorist Group ha irabungto ngan bugos nga Eastern Visayas. Tikang Borongan City, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Pumunta naman tayo sa Sogod, Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Eastern Visayas, nakapagbigay na ng halos 80 milyong pisong halaga ng ayuda sa rehiyon. Pakinggan natin si Jevic Epis para sa kabuang ulat. Ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD Field Office 8 nag-apod-apod na og 78 million pesos kapin nga cash assistance sa nagkalaing lungsod sa Rehiyon 8. Pinagi sa Assistance to Individual in Crisis Situation o AX, nakahatag na og 78 million pesos nga pundo ngadto sa 26,000 kapin ka pamilya gikan sa probinsya sa Leyte, Southern Leyte, Samar ug Eastern Samar. Ang naasoy nga paghatag og ayuda na isubay sa Cash Assistance and Rice Distribution o CARD program nga nagtumong sa pagtabang sa mga katawhan sa padayong pagsaka sa presyo sa bugas ug mga nagunang mga pamaliton labi na sa huyang nga sektor, apil na ang single parent, persons with disability, senior citizen ug uban pa. Ang mga beneficiary nakadawat og 3,000 pesos nga cash assistance di na usa ka libo niini maoy gipalit og 25 ka kilo sa bugas. Mapasalamaton ang DSWD Regional Office 8 sa pagkamalampuson sa naasoy nga distribution sa nakalabay nga mga simana. Balita gikan sa buhatan sa DSWD Regional Office 8, Jevic Epis para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jevic Epis mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Personnel at tropa ng Roads and Traffic Administration ng Cagayan de Oro sumailalim sa isang Information and Education Orientation. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Sa tinguha nga subling mahinumduman sa mga traffic enforcers ang ilang tahas ug rason sa pagsunod sa maong trabaho, nagpahigayon og panagtigom ang mga personahe ug tropa sa Roads and Traffic Administration kon RTA niadtong miaging semana diha sa City Tourism Hall. Ang kalihukan gihingusgan ni kanhing City Councilor o karong co-chairman sa RTA Special Operations Task Force nga si Attorney Ramon Tabor, uban ni RTA Department Head Engineer Nonito Oclaret, City Information Officer Ivy Guantero o ang City Legal Office. Sa iyang mensahe gidasig ni Attorney Tabor ang mga traffic enforcers nga basahon og sabto nila ang traffic ordinance, ilabi na ang nagkadaiyang mga traffic violations aron magdugangan ang ilang kahanas o kahibalo. Tabangan nato si Mayor Uy nga masulbad o makunhuran ang problema sa traffic, dugang ni Attorney Tabor. Siya midugang batunan sa mga traffic enforcers ang maayong pamatasan o kortesiya diha sa ilang pagpatuman sa balaod trapiko. May padayag usab sa iyang hugot na suporta si Information Officer Ivy Guantero aron mapadali ang paghatod sa mga impormasyon ngadto sa katawhan kalabot sa mga programa o kalambuan sa RTA. Samtang mapasalamaton ang tibuok puwersa sa Roads and Traffic Administration uban sa Special Operations Task Force kang Mayor Uy sa kahigayunan og pagsalig nga gihatag ilabi na ang suporta. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga, mahigit 82 milyong pisong halaga ng iligal na droga na samsam ng kapulisan sa magkakahiwalay na operasyon laban sa droga sa rehiyon ngayong taon. Narito ang detalye ng balita mula kay Shirley Espino. Alcansaya na 82.2 milyon de peso al cantidad de droga prohibido que puede confiscar mga autoridad na siya partaw anti-illegal drugs operation na Zamboanga Peninsula este año. Base na datos sa Police Regional Office 9, desde enero hasta marzo este año, más de 12,000 gramos de shabu y 6.6 gramos de marihuana que tiene estimado cantidad de más de 82 milyon de peso el confisca este año na rehiyon. Ya resulta también este arresto de total de 424 mga individual na 86 mga operasyon dentro del mencionado periodo. Más grande operación desde enero y marzo este año y anota del marzo 13 donde 1.8 milyon de peso el cantidad de droga ya puede confiscar durante la operación na Barangay Sangali este ciudad. Desde aquí na ciudad de Zamboanga, este si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan, mahigit 100 out-of-school youth sa Iligan City matagumpay na nakapagtapos. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Malampusong ni graduar ang 135 ka mga out-of-school youth sa Iligan City sa ilang training niadtong Biyernes, Abril 5. Nahuman nila ang lain-laing mga training sama sa life and 21st century skills, work-based learning ug be your own boss. Ubos kini sa United States Agency for International Development o USAID Opportunity 2.0 program, second chance opportunities for out-of-school youth sa pakigtambayayong sa Mindanao Technical Training Academy. Gipaabot nga magpadayon sila sa pagkat-on pinaagi sa Alternative Learning System o ALS 2.0 sa Department of Education o DepEd. Samtang ang Department of Labor and Employment o DOLE mutabang sa uban nga makasugod sa ilang kaugalingong negosyo. Ang Opportunity 2.0 mo'y usa ka programa sa USAID nga nagsuporta sa sistema sa Pilipinas sa paghatag sa ikaduhang kahigayunan sa edukasyon sa kapit sa 180,000 ka out-of-school youth sa 15 ka syudad sa Pilipinas padulong sa malampusong kinabuhi. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.